bakit hindi kasama si Tamba? Yan talaga ang katanungan ni Senator Marcoleta, mga kababayan, dito sa pinagyayabang ng gobyerno, mga kababayan, ngayon na nakasuhan na daw ang mga nasa likod ng flood control scam at kurakutan. Mukhang lumalabas, mga kababayan, na gustong mapanagot, gustong makulong ni Senator Marcoleta etong si Tamba Luslos, mga kababayan. Dahil ang sabi ni Senator Marcoleta, kung ang pinagbasihan nyo sa pagsampa nyo ng kaso dito sa mga taong nasa likod ng flood control na ito ay yung testimonya ni Gutesa, bakit hindi sinali si Tamba? Gayong nabanggit din daw, mga kababayan, ang Tamba Luslos na ito. Gayon din si Eric Yap, mga kababayan. So ang malaking katanungan, bakit hindi kasali si Tamba Luslos? May pinoprotektahan ba sila? Namimili na naman ba, mga kababayan, ng kakasuhan? Panoorin niyo po, ha? Kanina po, sa pagtatanong po ng mga naunang kasama natin, Mr. President. Naunang kasama natin. Ay nasabi yata ng ating secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng pagpapile ng plunder and other charges against former President Saldico and former President! Appropriation Chairman Speaker Martin Romualdez. Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. Ay, Saldico lang ang natuloy, mga kababayan Romualdez, wala. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President, si ay Gutesa. dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025 at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Which is, mga kababayan, sa statement ni Gutesa, sama si Romualdez. Nagdala sila ng pera sa bahay ni Romualdez, mga kababayan President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama ho kayo. Ngayon po, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Oo nga, no? Bakit walang warrant of arrest? Ay, wala nang kaso si speaker, mga kababayan? Si Tamba Luslos. Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung kay Saldico, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso si Gutesa. ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, Nagdala siya ng maleta kay Tamba Luslos. Tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Eric Yap. Bakit wala pang kaso si Eric Yap? Dalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico. At pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. What is good for the goose is good for the gander. Bakit parang... namimili? Ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Saldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September. So, ang sabi, pati kay Gutesa, sinali ninyo na ebidensya. 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI. Asunto. Kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Hindi pa rin. Ito po. Ang ICI, mga kababayan, ang sabi nila, wala doon silang nakitang ugnayan ng mga kababayan. Blake de Romualdez sa kurakutan. Inintrigo lang nila, mga kababayan. Doon na lang. Inendorse sila sa Ombudsman. Kayo na maghanap ng asunto. Po ay final po ng ICI. Kaululan. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So, inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento? Ewan lang natin. Ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya. At may tiwala po sila sa Ombudsman na kami wala.
magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Kaya lang, mahirap paniwalaan, di ba? Andun si Ombudsman Maraming salamat po. Thank you. Gusto ko paniwalaan, pero mahirap Hindi po ba paniwalaan. ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Video recordings. Well, Ayaw nila yung tanggapin, mga kababayan, dahil gusto nila, pumunta ka dito at manumpa ka sa korte. Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang Walang saysay? Are you sure? sworn statement. Paano kung ano lang, tinuro lang ni Zaldico kung saan kayo maghanap? Ngayon, mga kababayan, as yung testimony sa kung sino-sinong mga tao dyan, sige, ipagpalagay natin, wala mo nang bearing yun dahil hindi sworn statement. Pero, yung mga hint na binigay ni Zaldico, mga kababayan, mga dokumentos, binibigyan na kayo ng pointers, mga hints si Zaldico kung saan kayo dapat tumingin. Yan. Hindi nyo ba imbestigahan? Wala pong saysay yung kanyang statement. Hindi pala siyang Walang saysay. Mr. President. Pero, Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Tawagin po yung Ombudsman Act of... Ang sumbong, mga kababayan, sa ombudsman, hindi necessary na sworn. Kahit pa nga ilagay mo sa tissue lang na, ay kurakot yan, imbestigahan mo yan si tatalima yung ombudsman. 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly Protector of the as people. complaints filed in any form. In any form, ha? In any form or Hindi manner. po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan naka-notaryo. Kasi baka mamaya, peki na naman ang nakuha niyang notaryo. Tapos kakasuhan ka na naman, So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa Or ibang manner. mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter Kahit anonymous, Pinapatos mga po, kababayan, kahit walang pangalan ng sender, pwede. ito po hindi po letter. Hindi anonymous letter. Siya po ay Former appropriation chairman. Tapos, mayroon pa mga dokumento, mga kababayan. nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Facebook page. Hindi po ba Official. ninyo naisip na baka pwede niyong i-fact check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing Silipin lang, mga kababayan. Pero, legit, mga kababayan, legit. Andun talaga yung mga insertion ni Sandro Marcos, mga kababayan. Grabe. walang katotohanan o may katotohanan, nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Wala. Wala. Mr. President, Basta ang sagot pa kami, wala. Sir Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam nyo, Mr. President, nung isang araw lang nandiyan ang ombudsman. Nakalain nyo nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video. Marami ng video na yun. Mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero meron ngayon, pang-6 na. Kaya lang nung sa... Part 6, mga kababayan. Season 2, Part 3. 3 video per season. Sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o siguro nga po dahil sa maaga ho kasi, siguro, maaga ho yun maaga. Mr. President, kanina po ay totoo po na parang nakaka-confuse, nakakagambala. Nakaka-confuse. Kung ano nga talaga yung distinction ng CPAG at saka BIP.
Sipag at I may dare to offer an explanation kung inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po doon sa sinasabing mga convergence programs eh. Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Ano yan? Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganoon mailatag po. Para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang IRA. Ang ina ngayon ay tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami revenue po ng allotment. devolution na hinihingi naman po, hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun. Posible. Yung DTI naman po, merong roll it. O mga redundant na, no? At saka yung napong tikas ng Department of National Defense. At nga, dinagdag nga natin po yung Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Poverty Gaps. SIPAG. Nakalimutan pa ninyo yung SSP at saka CSSP. Napakarami pong naimbento. Ang daming na-imbento mga kababayan na mga programa. Para lang mapalusot ang pera mga kababayan. DPWH para lamang po DPWH bigyan yung napakarami pong mga Inglesista. proponents ng ating infrastructure projects, lalong-lalo na po sa flood control. Sana po, Mr. President, mapasadahan uli ito. Mr. President, kanina po ay nabanggit po yung pantulong na basihan ng inyong pagsasampa ng mga asunto sa mga nabanggit kaninang mga pangalan. At kung maring nakikinig si Sergeant Gutesa, parang vindicated na rin po siya sapagkat nagamit yung kanyang pahayag. Ang tanong po, bakit kaya hindi naman ginamit yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya? Samantalang doon po ay may nabanggit ding 17 members ng House of Representatives. Yun po ay sworn statement at yun po ay pinanumpaan din sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yun po ay pinag-aaralan pa at posible rin pong gamitin yung kanilang mga salaysay at kung gagamitin man, ito po ay gagamitin sa ibang asunto. So parang nakikita natin pagka miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung action. Parang yung pag-aaral medyo matagal-tagal po. Hindi naman po, hindi naman. Sabi ni Secretary Vince, hindi naman po ganun. Gusto ko rin pong paniwalaan yun, Mr. President. Totoo po, baka kala ninyo ako'y nagbibiro. Gustong-gusto kong paniwalaan yun. Naniniwala ba ho kayo? Parang... Mr. President, noong November 24, kamakailan lang po, mga ilang araw pa lang nakalilipas, 2025, ay in-announce po ng ating Pangulo na nag-launch po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totohanan na yata ito, Mr. President. Yung portal po is powered by artificial intelligence. Ang sangayon po sa mga ulat. Tama po ba yun? Tama po. Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng DITC that because of the sophistication of the artificial intelligence being used today, it is also considered as a potent tool for fraud. So paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay hindi po magagamit sa fraud? Baka nga po ito'y magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po, Mr. President, sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH, magsimula na po kayo doon sa Information Management System, meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123 na sa inyong pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools para sa ganun ay ma-check natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Ang sabi pa nga natin noon nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin geotag and real time. Only to be disappointed later on, Mr. President, na hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay ma-check natin yung 420 ghost projects easily? Tama ho kayo, Senator Marcoleta, nung narinig ko ho yung geotagging, lahat tayo natuwa dahil akala ho natin ito na ho ang teknolohiya na iiwas po sa korupsyon at sa katiwalian. Pero ganun pa man, nalampasan pa rin
corruption yung geotagging. Ngayon po, gagamit na ho ng mas sophisticadong technology. May satellite The Philippine Space Agency. may satellite technology na ho in partnership with the Philippine Space Agency. Paborito niyo pong agency. At gumamit na po ng artificial intelligence para po mapag-aralan yung 248,000 na proyekto over the last 10 years. Dahil itong hindi lang po yung current year ang pinag-aaralan, 10 years prior pinag-aaralan na rin using artificial intelligence. Alam po ninyo, Mr. President, initially, tinitingnan ko po inaaral ko. Parang ang pattern po is very similar to the DIME of the Department of Budget and Management. Ito pong DIME ito po yung inumpisahan na po 7 taon nang nakararaan Pero wala pong mabuting katibayan na talagang nakatulong sa pag-determine ng accuracy ng mga projects. So, DIME 7 years ago, ginamit. Pagkatas meron po tayong napakaraming applications na pinaniwala po tayo initially ng DPWH na talagang ito, sigurado ang Pilipino rito. Huwag kayong mag-alala, sigurado na ito. Nung ma-check po natin ang mga discrepancies between the MYPS at saka PMCA, kinumpute ko po yung ratio and proportion, alam po ninyo. Sa 8,000 na flood control projects, bali sa sample na napag-aralan namin, lilitaw po mahigit na 1,000 ang mali ang coordinates. Ngayon po meron na naman tayong portal. Sinasabi natin, wala namang iniwan do sa DIME Hanggat wala po tayong satellite, hindi po mangyayari yun. Wala pong real time. Walang real time. Patuloy pong mamamanipula lahat ito. Ang ibig po sabihin, Mr. President, this might be utilized na parang baka ma-mislead na naman po ang ating mga kababayan na akala mo ito ang magbibigay ng magic. Parang madaling pagbibigay ng kapanatagan sa kalooban ng bawat Pilipino na yung trust ay nabalik kagad. Nang ganun-ganun lang. Yan po yung sentimiento, Mr. President. Pasensya na po kung masyado akong naapektuhan itong magnitude ng flood control anomalies na ito na napakahirap ibalik yung tiwala na yun. Dapat sana isang malakihang pamamaraan, isang katanggap-tanggap na pamamaraan na kahit bali-baligtarin mo, paniniwalaan siya ng tao. Yun po yung kailangan natin ngayon Hindi yung sinabi lang natin transparency portal. Wala namang pinag-iba sa iba. So it could be a new color for the same dog. Ama ho kayo, Senator Marcoleta, yung Project DIME talagang walang kwenta ho yun. Dahil hindi ho na-update. It was supposed to prevent all of these things from happening in corruption. Pero nakita natin, wala naman pong nangyari. Tama ho kayo rin na ako, naintindihan ko yung inyong sentimento na nakita na natin to dati, anong kaibahan ho nito. Ito naman po, ginagaranti ho ng DPWH, Secretary Vince, at of course, ang ating Pangulo, na ito ay gagamitin on a regular basis, on a daily basis, at ka-update po ito para magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. The Philippine Space Agency. Hindi ho ito, ang Colatilia, sa ngayon, monthly pa lang ang updating ng pictures dahil dahil limitado rin po sa number of satellites ho tayo. Pero ang guarantee naman ho dito, every month makikita nila yung takbo ng proyekto. At makikita ho nila kung yung proyekto ay gumagalaw o hindi gumagalaw at saan yung proyekto. First time po ito mangyayari na ganito pong ka-detalye at ganito po ka-tutok sa mga proyekto po na ginagawa ng DPWH. Opo, Mr. President. Kaya po ang bagong kalihim ng DPWH, noong 1 taon po kung titingnan ninyo siya, hindi ganyang kapayat siya. Tingnan po nyo ngayon siya. Kaya ako po sinasabi, kamag-anak ko po yan Sa bigat po ng kanyang responsibilidad, isipin po natin, napakarami nating ginagamit na kaparaanan para masecure po natin ang quality ng mga infrastructure, hindi lamang flood control. Meron pa po silang quality assurance unit. Naku po, pagka binasa po ninyo yung mga
mga department orders. Kundi po ako nagkakamali, 4 na department orders ang binasa ko na magkakadikit. Pinag-uusapan po yung quality assurance units na ang pinakasentro po nila yung central office. QAU CO, di ba, Mr. President? Yan po ay replicated sa maraming opisina. Sa regional offices, meron po sila. At hanggang po sa district engineering offices, nandiyan po yung quality assurance units. Wala pa rin pong nangyari. Meron pa po silang CPES. Siguro IPIS na lang ang gamitin natin, hindi na CPES. Kasi po talagang reflection po ng pagkabigo, ng disappointment ng representasyong ito. Napapangiti po ang ating majority leader. Pero totoo po eh. Sana po sa lalong madaling panahon, Mr. President, kahit gaano kahirap, ay harapin natin ang katotohanan. Kailangan po nating ibalik ang tiwala ng mamamayan. Mabigat po ang nangyari, kaya kasing bigat din po ng kanilang kabiguan. At hinahanap po nila yung talagang maibalik po natin. Kaya kahit papayat ka pa ng konti, wala tayong magagawa kung yan po ang kinakailangan. Ang COA po kasi, Mr. President, ay nagsumite ng listahan po ng newly uncovered fraudulent flood control project sa Bulacan. Totaling hundreds of millions of pesos in supposed public works that either do not exist or were implemented in entirely different sites. Meron po ba silang tamang pagbilang kung ilan po talaga yung nabilang na ghost projects sa Bulacan, Mr. President? Tuloy-tuloy po yung validation ng team sa Bulacan. Ang suspected ho nilang ghost projects is 37. And out of that 37, 7 po ang ghost projects, Mr. President. Validated ghost projects out of the 37. At ang COA rin po, meron silang fraud audit kinoconduct sa Bulacan at ang next nila po ay will be Metro Manila. In fact, yun po yung aming usapan ni chairman ng COA po. Sino po ang mas accurate, Mr. President? Yun pong bilang ng COA o yung bilang ng DPWH? Actually ho, nagko-coordinate ho sila, no? Because at the end, it's DPWH rin po ang magpa-file rin ng kaso. So, nagko-coordinate ho sila. In fact, itong mga agencies, insofar as flood control, these flood control issues concerned, nagko-coordinate very closely ho ang mga ahensya. Kasi po, Mr. President, ang pagkakaalam ko, fraud audit lang ginagawa ng COA, hindi naman siya talaga nag-inspect kung alin talaga yung ghost projects. Kaya maaaring hindi siya mabuting basihan kung ang pag-uusapan ay yung pagtansya o pagbilang ng tamang bilang ng lahat ng masasabi nating ghost flood control projects. Yung fraud audit po, Senator Marcoleta, ay composite team ang binuo ng COA and ng DPWH. So meron hong tao ng COA, meron din tao ng DPWH. Kasi yung technical side ho is really importante po ang DPWH dahil mga civil engineers ho yan. So composite team po ang binuo nila. Kasi po ang pagdududa ng representasyong ito, Mr. President, ay nanggagaling sa katotohanan na ang COA po ay isa sa mga sangay ng ating pamahalaan na dapat nakatutok talaga yun eh. Ang katotohanan nga po, lahat ng mga district engineering, bang tawag dyan, DE, opisina ng mga district engineers, meron pong resident auditors yan eh. Paano po natin masasabing ghost project? Dumaan naman sa kanila yun eh. Lahat po dumadaan din sa resident auditor eh. Ang iba nga pong nagsasabi, complicit nga yung resident auditor sa mga project. At sabi po nila, Mr. President, tumatanggap din po ng commission po yung resident COA. Kaya kung sila po yung magbibilang, parang pagdududahan din, Mr. President. Yun ang punto lamang dito. Gusto natin kasing malaman, kasi po kanina, nalaman natin, sa ngayon po ay allegedly 420 pa lang ang projects na na-identify na ghost out of a possible universe of 8,000
flood control projects. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po. Pwede po bang pakukwenta natin sa mga engineers ng DPWH ratio and proportion lamang po para matansya natin ilan ba talaga ang flood control project sa kabuuan nitong universe para makwenta natin kung magkano talaga ang nawaldas sa pera ng gobyerno. Ratio and proportion lang po ito. Napakadali po nito. Yusek Ador Canlas, baka naman gusto mong kwentahin ito. Kanina po yung sagutin ko lang po yung unang katanungan. Ang COA bumuo ng Special Fraud Audit Team. So ito po ay nanggaling po sa COA Central. So hindi nila ginamit yung Bulacan resident auditors para po mag-audit ng mga flood control projects. So galing po to sa central office. Yung katanungan kung magkano ho nawala. Kanina pinakita po ni Senator Ping Lacson na ang estimate niya is about 29 billion pesos po ang nawala dahil po dito sa flood control, ghost flood control projects. No? So yun po yung kanyang estimate. Ano po ang kwenta ninyo, Yusek? Galing po kanina kay Senator Ping Lacson, ang estimate niya about 29 billion po ang kanyang estimate. Hindi po, yung 420 yun eh. Ang katumbas po ng 420 na so far nakukwenta natin ay 29.75 billion. Tama po. Ngayon po, 8,000 po yung bale pinagkukunan natin ang possible final number of all ghost projects. Kaya sabi ko kay Yusek, pakikwenta mo, 420 divided by 8,000 x over 29.75, bilang po yun? 156 billion, tama po? 156 billion. Yeah, tama ho. O yan po yung po pwedeng mangyari kung sakasakaling 8,000 lang. Baka umabot naman kasi ng 10,000 po eh. Kaya lalaki at lalaki po. 100, yan ang potential po, 156 billion. Yes, Mr. President. Correct. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Maraming salamat, sponsor, Senator sa inyong Marcoleta. At ito po ang aking masasabi na hamak na mas mukhang mas bata ho kayo kumpara ho kay Secretary Vince Dizon. Malayong-malayo na ho yung itsura niya ho kumpara ho sa inyo. Kayo ho parang 30 years younger compared to Secretary Dizon. Maraming salamat po, Senator Marcoleta.